Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayre 47. Pundo nga gigahin sa Kapitolyo alang sa turismo, buot ipabalhin sa mga health program. Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña nagduda, nalangan ang Cebu Bus Rapid Transit Project tungod sa korupsyon. Tungod sa unay nga paglugo sa 6 anyos nga anak, 70 anyos nga mag-uuma gisiko. Duha ka mga minor de edad na rescue sa buy-bust operation. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayre 47. Og karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, pundong gigahin sa pipila ka mga inisyatiba sa Kapitolyo nga may labot sa turismo. Buot ipabalhin ni Gobernador Pamela Baricuatro ngadto sa mga health programs. Pinasubay kini sa ilang priority agenda nga mao ang pagpalambo sa provincial ug district hospital. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Usa sa mga hagit sa administrasyon ni Gobernador Pamela Baricuatro mao ang pag-sustain pa sa mayong kalidad sa healthcare system sa probinsya. Maong plano niyang i-realign ang pundo sa ubang mga tourism programs paingon na sa pagpalambo pa sa provincial ug district hospitals. Sama na lang sa Pasigarbo sa Sugbo ug Suri-Suri Sugbo diin aduna nay gigahing pundo karong tuiga ug pinasubay usab sa gipatumang ordinansa sa syudad. Maong magpatabang sila sa provincial board alang sa pagbalhin sa mga pundo ngadto sa healthcare system. Yeah, this year, but next year is going to be our ato na ni ang mga budget next year. So of course we will proceed with our plan na dili na ipadayon ang Pasigarbo o Suri-Suri Sugbo. Subay nini ni mando si Baricuatro og emergency release sa 80 million pesos aron magamit ngadto sa 16 ka mga tambalanang gipanag-iya sa Kapitolyo. Pasabot nini adunay tag 5 milyones pesos nga gigahin sa matag provincial ug district hospital nga magamit sa pagpalit og tambal ug ubang medical supplies. Dason sa provincial administrator nilang si Ace Durano nga apil sa gigahing pondo mao ang operational expenses sa tambalanan. Ilabi na nga nakadawat sila og sumbong gikan sa mga hospital staff. Reklamo sa mga hospital, wa sila operating expense. Unang sila palimpyo sa hospital, kanilang mga ambulansa, uwang o gasolina, kana ipa-immediate release sana ni o ang operating expenses, ang operating budget sa mga hospital. Nagsugod daw sab ang pag-inspeksyon ni Baricuatro sa matag tambalan ng iya sa probinsya aron masuta ang ubang mga giatubang nga suliran. Pinasubay kini siyang priority agenda nga mao ang mas maayong healthcare system ug may tabo pinaagi sa pagpakig-alayon sa ubang partners. We cannot do anything because it's an ordinance, right? So that's why we said we'll just redesign it. I will just ask the legislative body to work with us on this. This should be a part of my legislative agenda. Navarro, CCTN News. Mandawi City Mayor Jonky Uwano mopadayon sa government center nga gipunduhan og 3 bilyones ka pesos. Kay naman nga niadtong kampanya gusto niini nga ipaagi sa public-private partnership aron way maggasto ang syudad. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino.
Human sa inspeksyon sa nagkadayang buhatan sa Mandawi City Hall, nabantayan ni Mayor Junkie Uwano ang kagamay sa espasyo. Busa nakita niini ang panginahanglan sa dakong lugar. Matud ni Uwano nga ipadayon niya ang pagtukod sa Government Center sa karaan nga Cebu International Convention Center kun CICC. Makahinumduman nga niadtong panahon sa kampanya nga nipadayag na og suporta sa bagong City Hall si Uwano. Hinuon gusto unta niya nga ipaagi og public-private partnership aron walay gasto ang syudad. Ang miaging administrasyon ni pundo og 3 bilyones pesos pinaagi sa loan ngadto sa Development Bank of the Philippines. Kinikinahanglang bariyan sa syudad sud sa 15 ka tuig. 3 billion para ana kay that would be an additional burden sa finances sa city na pwede ta nato na ma-realign to other social services para sa senior, ma-increase sa mga PWD. Ang One-Stop Shop Government Center nagtinguha nga ma-centralize ang tanang buhatan sa lokal nga kagamhanan. Ingon man ang ubang ahensya sa gobyerno sa Dakbayana. Kini itukod at ubangan sa CICC building. Plano sa mayor nga ipaubo sa PPP mauna ang pag-renovate sa CICC building. Unta at first gusto ta nako diri sa likod sa complex. Unta pero kay dito kana magud siya na area, ang value dia taas man kayo. Pwede man ta mag-take joint venture ana, mapila na nato murag IT park, murag BGC kay na namang Park Mall and so on, pero murag lisod naman na murag taas na kay nya kung kita tulor beta ka tuig no mo kumutan-aw beyond 2028. So ipadayon lang tanan, nasugdan naman na. Matod pa ni Uwano nga ipadayon niya ang mga angayan nga programa sa miaging administrasyon. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Kanhi Cebu City Mayor Michael Rama bukas sa posibilidad nga makig-alayon ang partidong barog sa ubang partido aron mapalig-on pa ang alyansa. Mubalik ka siya sa politika sa sunod na eleksyon karong 2028. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Mipadayag og interes si kanhi Cebu City Mayor Michael Rama nga makigalayon ang Partido Barog sa uban pa mga political alliance. Nasayran nga kadaghanan sa mga nakadaog pagkakonsehal sa syudad nagagikan sa Partido Kusog di kanhi Mayor Raymond Alvin Garcia og Partido Barog ni Rama diin siya ang party president. Daan ang gibutyag ni Garcia nga di pa sila makahukom kung mahinayon ba ang gitinguha nilang supermajority sa konseho. Samtang abli alang ni Rama ang mong posibilidad sa tinguhang nga maalagaran pa ang ubang mga Sugboanon. I am telling you, for the good of the city of Cebu and for the interest, especially of those who are investing in the city of Cebu, I am always open for any alliance. Wala usab bihatag og dugang detalye ang anak niyang si Konsehal Mikel Rama sa South District ug pambato sa barog alang si giingong supermajority sa konseho. Ang pagsabot, mura na makita nako na mga activities, mga imbitar, na uban mo attend, kung available, ang uban dili mo attend. So I think the bottom line is kanang in terms of mga speculations and other things, kanang what you see is what you get. Kung matinuod man, mabalik kinuon ang alyansa sa duha ka mga political camps human nga nagkabungkag sukad nga naputo sa kontrobersiya ang liderato ni Rama. Samtang gipakita ni Rama ngadto sa publiko ang iyang mga nahimo sulod sa iyang termino nga wala pa niya mapaambit ngadto sa tanan. Gihimug-atan niyang realistic ug kaya kaayo ang iyang agenda nga Singapore like Cebu City with Melbourne features bisan pa man og wala kini nauyunan sa uban. Wala hinuon gisirad ani Rama ang posibilidad siyang political comeback karong sunod nga eleksyon. Mong aduna siya hangyo sa ubang mga Sugboanon. Human siya gipangutana sa CCTN News team bahin siyang plano karong 2020. Nang pa mo na ko, nganong di magkabali? As of now, it's always open. I am coming back. Ian Navarro, CCTN News. Nagduda si Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña nga naputos sa korupsyon. Maunalangan ang pagtukod sa Cebu Bus Rapid Transit Project. Subay kini sa kabalakang naangkon sa World Bank nga napakyas ang mao nga proyekto tungod kay sa pagkadilatar niini. Gisaway sa Vice Mayor ang pagkuha sa proyekto sa implementors kang kanhi Regional Development Council Chairman Kenneth Cobonpue aron na pagdisenyo tungod kay adunay conflict of interest. Dugang pa niya nga mas gihatagan og pabor ang mga negosyante
Inay ang mga manakayay tungod kay mopaingon naman hinuon kini sa mga dagkong mall ang ruta kung nagire-routing sa CBRT. Si Yusminia mao ang unang niduso sa CBRT kapin dekada na ang nakalabay. Hingusgan pa sa Land Transportation Office kung LTO7 ang ilang kampanya batok sa mga motoristang ni gamit og dili lisensyadong plaka sa sakyanan. Matod ni Regional Director Glenn Galario, ang subsob na ang ilang inspeksyon diha sa kadalanan aron pagasitahon ang mga nagmalapasong mga driver og kini pamultahon. Nasayran nga multahan o gahangtod 5,000 ka pesos kinsang mga driver nga wa makabutang o tarong o nigamit og dili otorisadong plaka sa sakyanan. Gawas sa mga dili rehistrado, gibantayan usab sa LTO7 ang uban nga mga sakyanan din wa matarong ang pagbutang sa ilang mga plaka. Maong giawhag niya ang uban nga mga motorista nga i-claim na ang ilahang mga plaka sa gikuhang dealer o di ba kaha sa buhatan sa LTO. Mosunod, tungod sa unay nga paglugos sa anyos nga anak, 70 anyos nga mag-uuma gisikop. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies.
Gabriel Flash Elorde. Natao sa Bugo, Cebu niadtong 1935. Nahimong World Boxing Champion niadtong 1960 dihang iyang nagpalukapa si Harold Gomes sa ika-7 round. Si Flash Elorde nagupot sa championship belt sud sa 7 ka tuig. Ang iyang record, 88 wins, 33 by knockout, 27 losses, and 2 draws. The first Asian inducted into the International and World Boxing Hall of Fame. Si Flash Elorde namatay niya noong 1985 sa edad ng 49. Gabriel Flash Elorde. Karbo sa Sugbo. Sugboano ni. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Balik sa ato mga balita, 70 anyos nga mag-uuma gisikop sa kapulisan sa syudad sa Sugbo tungod sa duha ka ihap sa kasong qualified rape. Kung pagpanglugos, ang biktima mauro sab ang iyang kaugalingong anak nga babay nga nag-edad og 6 anyos. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Nabalhog sa Cebu City Police Office Custodial Facility ang 70 anyos nga mag-uuma human manutsan kining waran tumare sa duha ka ihap sa kasong qualified rape nga walay piyansa nga gitugutang korte. Ang akusado gila sa alias nga si Inting, 70 anyos nga residente sa barangay Busay, bukid ang dapit sa siyudad sa Sugbo. Nadakpan siya sa tracker team sa City Investigation and Detective Management Unit sa Cebu City Police Office alas kagahapon sa hapon dito sa barangay Bunbun, laing bukirang dapit sa Dakbayn Sugbo. Pinasikan sa warrant of arrest kagiluwatan ni Judge Esther Deloso. Ang presiding judge sa RTC 7, Branch 6 sa Dakbayn Sugbo pinitsahan netong Hunyo 3, 2025. Si alias Inting nabutang kani sa listahan sa CCPO nga top 1 most wanted person sa provincial level. Sa investigasyon sa kapulisan nga ang iyang kaugalingong anak nga 6 anyos ang iyang gibiktima netong Marso 26, 2024 sa alas 8 sa gabi. Sigon sa impormasyon sa korte, nga gigamitan og kusog og pagpanghadlok sa akusado ang iyang anak, nga iya kinukutluan sa kinabuhi kung dili musanong sa iyang aglawas nun nga tinguha ug kung mutug-an kini sa gihimo nini ngadto sa biktima. Sa gihimong pagsusi sa prosekusyon, nasuta nga bisan sa kalingod pa sa pangidaron sa biktima, nasayod kini sa gihimo sa iyang amahan nga nakahimo kini sa pagpangabuso kaniya. Arnold Bustamante, CCTV News. Kapin 3,000 ka mga wanted persons na dakpan sa kapulisan sa Central Visayas sud lang sa udom ka buwan. PRO7 may pasalig nga hingusgan pa ang paggukod sa mga gipangita sa balaod. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Arnold Bustamante. Kapin sa 3,000 ka mga wanted person ang dakpan sa kapulisan sa Central Visayas sunod lang sa unong kabuan nga operasyon gikan Enero hangtod na sa Hunyo 2025 sa data nga gipahibaw sa Police Regional Office 7 nakadakop ang kapulisan og 3,129 ka mga tawo nga dunay mga pending warrant of arrest sa nakalinlaing nga kaso sa korte. Sa mga gidaganon 502 nini gila nga mga most wanted person sa nakalinlaing nga level, 304 ang regional o provincial level, 54 ang city level, 137 ang municipal level ug 7 ang station level.
Tungod nini si Police Brigadier General Rodrigo Marana ng hepe sa kapulisan sa Central Visayas, nagkanayon nga ang mao nga gidikanon silang nadakpan, resulta kini sa epektibo nila nga manhunt operations. Ang pagkasikop sa mga mga pinangita sa balaod, produkto kini sa takdo nga operations nga gilusad sa mga police stations sa matag probinsya, lungsod ug syudad nga gisuportahan sa intelligence groups o mga partner nga ahensya. Gidayeg ni Marana nagipakitang dedikasyon sa matag unit di ang ilang kalampusan nagumikan kini sa saktong intelligence gathering ug dali nga pagresponde sa mga impormasyon nga nakuha. Magpadayon pa ang ilang paghingusog sa pagpangita nato nga mga personalidad nga dunay mga pending warrant of arrest ug dili sila mohunong hangtod nga sila dili madakpan. Base sa impormasyon sa Pero 7, doon na pa'y libuan ka mga wanted persons nga pa rin pa nga gipangita din ang mga akusado pabilin pang gawas nun hangtod karon. Sa data sa Philippine National Police, mabot pa sa kapin 200,000 ka mga wanted persons nga wala pa madakpi sa kapulisan tibuok Pilipinas. Arnold Bustamante, CCTV News. Mandawi City Police Office aduna na iyang kaugalingon nga command center. Hinuon dili pa kini kompleto, hinungdan nga nangayo og suporta ngadto sa kagamanan sa syudad. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Nibisita kaganinang buntag sa City Hall si Police Colonel Cerelo Acosta, ang direktor sa Mandawi City Police Office, aron mo-courtesy visit kang Mayor Junkie Uwano. Gipadayag ni Acosta ang pagpangayo og suporta alang sa pagkompleto sa ilang command center. Nakabisita na usab ang mayor sa Police Office, lakip sa iyang pagsuroy sa mga buhatan sa City Hall ug uban pang opisina. Sa kasamtangan, aduna nay mirroring command center ang MCPO nga nakakonect sa command center sa City Disaster Risk Reduction and Management Office. Pinaagi ni ini makita na usab real time sa MCPO ang panghitabo sa kadalanan. Minimal lang na because of yung capabilities and online. And fiber optic, I believe ang kuan ng sa kadalanan sir. But I think that would be good already as a start para na namin monitoring sa atong real time. Hinuon pipila pa lang ang frame nila og pili pa lang ang mga intersection og highway nga makita. Gitinguha nga makaangkon og mas daghan nga monitor aron makita pa ang ubang mga kadalanan. Plano ni Acosta nga magpatabang ngadto kang Mayor Junkie Uwano. Parang that would entail na makapaspas na yun ang atong reaksyon. Kaya kami naman mismo ang mga kita. Tinguha sa police office nga mas mapadali ang ilang pagresponde subay sa 5-minute response nga inisyatiba ni PNP Chief General Nicolas Torre III. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gitambagan sa Overseas Workers Welfare Administration kun OWA 7 ang upat ka mga OFW sa Central Visayas human ni pahimo sa repatriation. Nakalingkawas silang upat gikan sa nagpadayong kagubot tali sa Israel ug Iran. Pipila ka mga nipahimo sa repatriation gikan sa gobyerno nagpuyo sa Sugbo ug nanimpa didto sa Middle East. Nakadawat silang upat og 680,000 pesos nga kantidad sa financial assistance ug reintegration gikan sa managlahing mga ahensya sa gobyerno. Nagtinabagay ang Philippine Embassy sa Iran, Department of Foreign Affairs, ingon man ang Department of Migrant Workers aron masiguro ang luwas nilang pagpauli human sa nasinating kagubot didto sa mao nga nasud. University of the Philippines, UP Cebu, nakigalayon sa pipila ka mga LGU alang sa katukuran sa ilang extension campuses. Gipahigayon usab karong adlaw ang graduation sa kapin 400 ka matinun-an sa maong universidad. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Padayon ang pagpakigalayon sa University of the Philippines, Cebu sa duha ka mga local government units sa probinsya. Gisugda na ang pagpatukod sa ilang extension campuses nga may mutang sa lungsod sa Dalaget ug Bantayan Island diin. Nakigsabot na sila sa local chief executives ug nagpirmahanay pa. Subay kini sa tinguha nga mapalapdan ang pagpanerbisyo sa dakong State University sa nasod ngadto sa ubang mga tinun-an. Matod sa Chancellor nilang si Attorney Leo Malagar nga nag-agad sila sa dugang panglakang sa Board of Regents alang niini. Dalaget man po, there are changes in the LGU composition, so maghuwat na lang ta sa kanila kanang tatawag to complete the donation. Pero nagkasign na po ta, ipa-approve lang to silang sangguniang panalawinan. Sangguniang bayan.
Gawas sa mga infrastruktura, palapdan usab sa UP Cebu ang ilahang academic programs. Subay sinati karon sa katilingban. Nagdepende hinon kini sa demand sa expertise nga gikinahanglan, ilabi na ang natad sa teknolohiya. Matud sa presidente sa UP system nga tipik og kabahin lang kini sa gihimong mga lakang aron nga matud pa ma-decentralize na ang edukasyon nila. Very critical manner, look at roots of problem, not that's phenomenon. So activism should be a value. So full-time activism sounds like a career activism when you're paid for that. No, activism should be a way of life. It has been getting a bad press because they say activists are those trying to overthrow the government. But really, karong adlaw sab gipaygayon ang ika-86 ka commencement exercises nga gipaygayon sa UP Cebu grounds diin ni marcha na ang kapin 400 ka mga graduado sa managlaing kurso. Ang inilang broadcast journalist o graduado gikan sa UP Diliman nga si Alfonso Tomas Atom Araulio ang nahimong commencement speaker. Giawhag ni Araulio ang tanang mga tinun-an nga padayonon ang ilang pagpakigbisog alang sa kamatuoran o kaayuhan sa kinabag-an. Taliwa kini sa mga kasamok nga natagamtaman karon sa nasod, apil na ang pagtumaw sa misinformation o disinformation. The search for the truth is the reason why people make these kinds of decisions. So for me, as a journalist, I look at it as a social reality and something that is part of what we want to address. The roots of the problem that give rise to that kind of phenomenon. Navarro, CCTN News. Mosunod, duha ka mga minor de edad na rescue sa buy-bust operation. Kanaog daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan. Gihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7. Nakakasong panayong gisubay at taganong katinawan pinaagid ni Maong Tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN.
palod, ma! Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your phone. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Di siya ko mutuog na Ginoo. Ano magulo ng bata da? Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka, akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sugaranan sa kamatuoran. Mayo! Kasi tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dako kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Martino Abiliana, lumad nga taga Karkar, Cebu, giilang Dean of Cebuano Painters. Nagtungha sa UP Manila School of Fine Arts ubos sa paggiya ni Fernando Amorsolo. Si Martino Abiliana ug ang isuo ni ining si Ramon o nagdisenyo sa Karkar Rotonda nga hangtod karon mapasigarmuhong nagbarog sa kinapusuran sa Karkar. Mas ilado siyang portrait painter. Apan ang pagpintal sa kanindo sa palibot ug kinaiyahan pabiling ana sa iyang kasing-kasing. Si Martino Abiliana mo'y haligi sa UP Cebu School of Fine Arts ug inspirasyon sa ubang mga Cebuano painters nga nakasunod sa iyang estilo. Si Maestro Martino Abiliana mipanaw ni atong 1986, apan ang iyang legacy padayong buhi sa kasing-kasing sa mga Cebuano painters. Martino Abiliana, Karbo sa Subo. Subo ano ni? Ang kinabuhi puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, paginarte! Magdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-puyab na ka? Kinsa man ang mga masakitin nato din ay karon ha, kinsa! Kung si buti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung nananado pa. Ano itang ka ni Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan.
Wailaing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Balik sa ato mga balita, duha ka mga minor de edad na rescue sa Mambaling Police Station atol sa gilusad nga buy-bust operation. Ang duha nakuhaan og illegal nga drogas ug bisan sa ilang nga pangidaron, gipasakaan gihapon kini og kaso sa kapulisan. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Duha ka mga minor de edad ang malampuson nga na-rescue sa mga sakop sa Mambaling Police Station naman mabaybas alas 12:45 kagahapon sa kadlawon atol sa gilusad nga Upland Bulabog sa kapulisan sa City Puntod, Barangay Mambaling sa sulod sa Sugbo. Ang mga na-rescue na pangidaron kining 17 nga tinun-an sa Alternative Learning System nga residente sa City Boran sa Barangay Sawang Calero ug ang 16 anyos nga tinun-an sa grade 7 sa usa sa mga eskwelahan sa Tacloban, Sugbo nga taga Sitio Naba, Barangay Mambaling. Nakuhagikan kanila ang mga pinuto sa gituang shabu nga motimbang ang tanan sa 21 gramos nga non-standard drug price nga 142,000 pesos. Amo ang mga ebidensya giluso sa PNP Regional Forensic Unit 7 alang sa himuon nga chemical analysis. Ang duha ka mga minor de edad nga na-rescue giatiman na kini sa Women and Children Protection Desk sa Mambaling Police Station alang sa himuon nga intervention. Bisan pa man sa ilang pagidaron, ang Mambaling Police Station mupasaka gihapon og kaso sa mga minor de edad. Si Police Colonel Enrico Figueroa, ang hepe sa kapulisan sa Sulod sa Sugbo, mibutyag nga makadaghan na sila nga makarescue sa mga minor de edad nga nalambigit sa illegal nga drugas. Subay nini gipasalig niya nga ila pang pahugtan ng ilang operation batok kriminalidad pinagi sa Upland Bulabog ug Upland Bakal Sita aron nga magpabilin nga malinaon ang tibok dakbayan sa Sugbo. Arnold Bustamante, CCTV News. Nadakpan pagbalik sa kapulisan ang ex-convict atol sa buy-bust operation kagabi dito sa lungsod sa Cordoba. Nasakmit gikan kang Erwin Jasper Sumalinog Wahing, 46 anyos nga taga Purok 7, Barangay Dapitan, Cordoba. Ang pinakiti nga gituo ang shabu nga motimbang og 250 gramos nga mokantidad usab og 1.7 milyones ka pesos. Gibot siya ginoon sa dinakpan nga siya ang gihimong budigero sa iya nga kontak sa supply sa illegal nga drugas ug siya usab ang mo-deliver sa ilang nga customer. Giandam na ang kasong kalapasan sa Republic Act 9165 nga ipasaka sa Cebu City Police Office batok kang Sumalinog. Moabot na sa 1,672 ka mga armas og 57 ka mga explosive, ingon man 3,668 ka mga bala sa nagkadaiyang armas de fuego ang nasakmit sa kapulisan sa Central Visayas sa unom ka buwan nga operasyon batok sa loose firearms. Matod ni Police Brigadier General Rodrigo Maranan, hipi sa Piero 7 nga gawas sa iyang mga sakop, dako usab og databang ang publiko nga aktibo kayo nakig-alayon sa mga otoridad. Dugang ni Maranan nga kadaghanan sa mga nakuha nga armas o eksplosibo gigamit kini sa krimen. Tungod niini, nagtuo si Maranan nga mukunhod na ang kaso sa pagpamusil dinhi sa Rehiyon 7. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar. Hangtod Lunes pohon, dinhi gihapon sa inyong paboritong tulumanon, Sayre 47.